Yo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe!
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Sa sakit. puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Informasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido Hataw Balita. Magandang hapon sa hapon ng Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong pong Lunes. 2 ng Pebrero taong 2026. Sa ating pong headlines, dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong BBM, deklaradong sufficient informed. Kapatid na babae ng dating pulisman nasangkot din sa Molinido case, sumuko. 3 pang bangkay na recover sa lumubog na barko sa Basilan. Bilang ng mga namatay, 43. Balitang palitan ng liderato sa Senado, itinuturing na continuing rebellion. 4 namang mga suspect sa pagpatay sa policewoman. Kanyang anak isinailalim na sa inquest proceedings. At car agent na itinuturo nga mastermind sa pagpatay sa Lady Cup at sa anak nito, nakapang-scam ng mahigit 30 police o PNP personnel ayon sa QCPD. Alam mo lang hustler, ano? Oo. Krimen sa buong Pilipinas, abay nabawasan daw po
bumaba ng 24% itong buwan ng Enero ayon sa PNP. Tricycle at SUV, pagbanggaan, pag-asawa, patay sa Negros Occidental. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, kusang sumurrender sa motoridad na sa tanggapan na ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Campo Karingal sa Quezon City. Si Maribel Suarez Panganiban, ang isa po sa mga suspect sa karumal-dumal na krimen o pagpatay kay policewoman Diane Marie Molenido at kanyang anak. Si Maribel Suarez Panganiban ay kapatid ng suspect na si Christian Suarez Panganiban na isa ring dating pulis. Malaki man ang partisipasyon ni Maribel Panganiban sa krimen dahil naman sa siya ang itinuturong tagalinis ng mga ebidensyang nasa bahay ng mag-asawang suspect na mastermind. Bate po sa judicial affidavit ng suspect na si Hill Valdemoro D. Jr., si Maribel Panganiban ang dumagan sa dibdib ng 8 taong gulang na batang si John Ismael Molinido. Habang isinusupot naman ng isa pa. Ano ba naman yun? Grabe naman, ano? Ang mukha hanggang tuluyang bawian ng buhay. Sa ngayon po'y lumalabas na 5 mga suspect ng hawak ng otoridad. Kabilang po ang mag-asawang Pia Katrina Panganiban at Christian Panganiban, kapatid na si Maribel, kasama na si Hill Valdemoro Jr. at si John Molinido. Sa inquest proceedings ay isinama si John Molinido, ang asawa ng napatay na mag-ina, dahil dinadawit siya ng car agent na si Pia Katrina na manoy siya ang nagutos na patayin ang kanyang asawa at anak. Ay, sus. Sagad sa kasamaan. Diyos me. Kasong robbery with homicide ang inihain sa piskalya laban sa mga taong sangkot sa brutal na pagpatay sa babaeng pulis at anak nito na itinapon sa magkakaiulay na lugar sa Tarlac at Bulacan. Kabilang sa inirekomenda ng QCPD, masampahan ng kaso ay ang prime suspect na si Pia Katrina Panganiban, ang kanyang mister na si Christian Suarez Panganiban, isang dating pulis, at ang kasama nilang si Hill Valdemoro B. Jr. Ayon sa QCPD, kasama din sa sinalim sa inquest proceedings si Master Sergeant John Molinido, ang pulis na asawa ng napatay na si Master Sergeant Diane Marie Gabres Molinido. Isinama si Molinido sa kaso matapos idawit ng car agent na si Pia Katrina na umano'y siya ang nag-utos na patayin ang kanyang asawa at sariling anak. Rapido, hataw, balita. Sa iba pang balita, tinanggap po ngayong araw ni House Secretary General Jelly Garafil ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain mismo na Makabayan Block na kinabibilangan po ni na Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Ilago ng Gabriela Women's Party List ang unang reklamo sa grounds na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust and other high crimes. Ayon po kay Tino, pareho pa rin ang mga issue laban kay VP Sara na kinabibilangan ng questionable paggamit ng confidential funds, death threats laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez na nila'y hindi pa rin ipaliliwanag ng pangalawang Pangulo noong nakalipas sa Kongreso. Nakasuot naman ng peach ribbons na ibig sabihin ay impeachment sa kanilang braso ang 17 complainant ng ikalawang impeachment laban kay VP Sara. Pinangunahan nila tindig Pilipinas President Kiko Aquino D, dating Secretary Jing Deles, Father Flavi Villanueva. Ang pagharap po na reklamo na inendorso naman nila mamamayang Liberal Party List Congresswoman Leila de Lima at Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya. Halos pareho ang grounds na impeachment complaint na nahiharap po nung nakalipas na taon. Nadagdag lamang sa impeachment complaint ang pasabog ng dating aide ni VP Sara na si Ramil Madriaga kung saan inutusan naman siya ng pangalawang Pangulo
na i-deliver ang milyones na pera ng umano'y confidential funds sa kanyang security aid. Sa testimonya din ni Madriaga, ang 2022 campaign funds umano ng pangalawang Pangulo pinunduhan ng drug money at pondo mula sa mga nasa likod ng noon ay Pogo operators. Mayroon pang isang arrest warrant laban sa negosyanteng si Atong Ang hindi pa ipinapalabas ng hukuman. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulon, inaalam pa ng Department of Justice kung bakit hindi pa ini-issue ng Regional Trial Court ng San Pablo, Laguna ang naturang kautusan. Hindi rin tiyak kung may inihain na mosyon ng kampo ni Atong Ang para pigilin ang naturang mandamiento de arresto. Sa ngayon patuloy ang pagtugis kay Ang na hinihinalang nakalabas na ng bansa sa pamamagitan ng backdoor. Bad news! Higit piso ho ang panibagong taas sa presyo ng diesel at kerosene bukas habang mayroon din pagtaas ang presyo ng gasolina. Ayon po sa mga oil company, 1.60 piso at 60 centavos ang pagtaas bawat litro ng diesel. 1.10 naman piso at 10 sentimos naman ang bawat litrong pagtaas sa kerosene at halos piso. Pero saktong 80 centavos per liter ang pagtaas naman sa gasolina. Alas 6 po ng umaga bukas magkakabisa ang naturang oil price hike. Kaya meron pang mahaba-habang oras para magpa-full tank ang ating mga motorista, no ha? Inagbo ng Department of Oil Company, Department of Energy. Yan. Department of Energy. Oo nga, akala ko Department of Oil Company. Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ang panibagong oil price hike ay epekto daw po ng kaganapan sa labas ng Pilipinas tulad po ng patakaran ng OPEC Plus na pigilin ang pagtaas ng kanilang output. Ito na ika-4 na sunod na linggo na sumipa pataas ang halaga ng gasolina habang ika-6 naman ng pagsipa sa presyo ng diesel at kerosene. Mapapagkamala mo talaga na Talagang year of the fire horse, sumisipa. At saka mapapagkamala mo na Department of nadudulas ako palagi doon. Kasi meron pa lang oil management, di ba? Meron pa lang oil management. Akala ko Department of Oil Companies. Isang low pressure area naman ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa monitoring ng Pag-asa, ulitong namataan sa layong 1,660 kilometro mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, mababa pa ang tsansan mag-develop ito bilang isang bagyo. Oras naman maging isang ganap na bagyo, tatawagin ito sa pangalang Basyang. Posible naman itong tawirin ang Mindanao o bahagi ng Caraga at Eastern Visayas. Alala ko tuloy yung natin dito, Lola Basyang. Oo, yung matandang drama, kwento. Drama natin, si Ate Eloy. Si Ate Eloy. Eloy Cruz Canlas. Eloy Cruz Canlas. Ayan. Talaga na. Saka si Luz Fernandez. Gumawa din siya. Diba? Mga kwento sa likod ni Lola Basyang. Yun, di ba? Ayun. Naku, sana hindi naman malakas-lakas tong si Bagyong Basyang, Rapido, hataw, balita. At ngayon po sa rapido ng mga report, 2 impeachment complaint laban kay Pangulong BBM, deklaradong sufficient in form, usapin kung sufficient in substance. Ito na po ay nakatakdang desisyonan bukas ng House Justice Committee. Ating alamin ang update mula sa Kamara de Representantes sa RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, formal ng deklarado bilang sufficient in form ng House Committee on Justice ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa botong 46 ang pabor, 1 ang tutor at 1 ang nag-abstain, deklaradong sufficient in form ang impeachment complaint na isinampa ni Atty. Andre De Jesus at inendorso ni Representative Jeff Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Sa ikalawang impeachment complaint na isinampa ng bayan at inendorso ng Makabayan NWAP, sufficient in form din
Ito sa botong 35 ang pabor, 9 ang tutol at 1 ang nag-abstain. Dahil dito papayagan ng dumaan sa susunod na proceedings sa hearing para pagpasyahan kung merong sufficient in substance. Sakaling deklaradong hindi sufficient in substance, ang reklamong may babasura at ang report ay susumite sa plenaryo. Pero kapag deklaradong kapwa sufficient in form and substance, sinabi ni Luisto na magpapadala na sila ng notices, magbibigay ng panahon para sa filing of pleadings hanggang sa masimulan na ang hearing at ipatawag ang mga testigo. Narito ang paliwanag ni Batangas Representative Jervil Luistro, Chair ng House Justice Committee. Kagaya ng nakita niyong discussion kanina when Kong Rufus started to ask about the jurat or the notarization, that part which says subscribed and sworn to, along with the signature of the notary public, no? The same has to be accompanied as well by a resolution of endorsement na nakita din naman natin, signed by our endorser, Rep. Nisay, that is for the Jesus complaint, and signed by Rep. Tino, Rep. Ilago, and Rep. Co. That is for Masa et al. Complaint, no? So in other words, tapos na. Both complaints were declared sufficient in form. For tomorrow, we will be moving to the determination of sufficiency in substance. And this means that the recital of facts must constitute the offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. Sa usapin ng sufficiency in substance, sinabi ni Luisto hihimayin kung ang reklamo ay mabasahan at pagpapasyahan ng komite kung kailangan pang umusad ang hearing. Ang usapin dito naman sa sufficiency in substance ay tatalakayin bukas ng Justice Committee ganap na 10:00 ng umaga. Ang naresolba lang nila ngayon, Ray at Romel, ay ang usapin ng sufficiency in form. Para sa MBC, para sa Kapasibil, Kiniguana Nagulat, para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pamumuhunan sa subway at railway system, clean energy. Tinalakay ni na Pangulong Marcos at opisyal ng Mitsubishi Corporation. Ibalita maya mula sa Palasyo ng Malacanang, RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Ronald Ray, bumisita nga sa Malacanang ang President and CEO ng Mitsubishi Corporation na si Katsuya Nakanishi. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malawak ang naging talakayan nila ni Katsuya kaugnay ng posibleng pamumuhunan ng korporasyon sa Pilipinas sa iba't ibang industriya. Kabilang dito ang pagkumpleto sa mabilis at mas maaasahang subway at railway systems. Napag-usapan din anya nila ang pagpapalawak sa malinis na wind energy sa mga probinsya. Ayon sa Pangulo, lahat ng pagsisikap na ito ay makapagbibigay din ng mas malakas na digital services para maging mas maginhawa ang pamumuhay ng mga Pilipino. Positibo rin ito sa malilikhang mga trabaho sa planong investments ng kumpanya. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, maraming salamat, Let. Samantala naman, palitan ng liderato ng Senado, abay, itinuturing daw po na continuing rebellion ni Senador Ping Lacson. Ibalito mo nga yan, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, hindi na bago ang balitang may palitan na mangyayari sa liderato ng Senado. Ito'y kasunod na may impormasyon na pinalutang na magkakaroon na ng first female Senate President. Paliwanag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kung ito ay rebellion, ang banta sa Senate President ay isang continuing crime simulat sa poll. Nangahulugan na maaring mapalitan ng Senate President kapag may sapat na bilang ang isang grupo. Unang ito may lumabas sa social media na may panibago na namang kudeta sa liderato ng Senado at babae ang susunod na Senate President. Wala naman umunong naririnig si Senate President Tito Soto sa coup, ngunit hindi ito magtataka dahil nangyayari na ito simula pa noong 8th Congress. Sabi ni Soto, he is serving at the pleasure of his colleagues. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlo pang bangkaya na-recover ng Philippine Coast Guard mula sa lumubog na barko sa probinsya ng Basilan. Bilang ng mga nasawi sa trahedya, umaabot na sa 43. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales.
Iniulat ng Philippine Coast Guard ngayong Lunes, February 2, ang pagkaka-recover ng 3 cadaver sa karagatang malapit sa Balok-Balok Island sa Basilan. Isang rigid-hulled implementable boat ng BRT Melchor Aquino ang nag-turn over ng isang cadaver sa BRT Capones bandang alas 10:05 ng umaga. Bandang alas 10:28 naman, nakatanggap ang 44 liter na barko ng ulat higit sa 2 pang cadaver sa Mataha Island, Basilan. Dinala ng BRT Capones sa mga natagpo ang cadaver para sa pagkakakilanlan at maayos na disposisyon sa pakipag-ugnayan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa kasalukuyan, umabot na sa 43 ang bilang ng mga namatay habang nanatiling 316 ang bilang ng mga nakaligtas. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy. Sa Mandala, car agent na itinuturong isa sa mastermind sa brutal na pagpatay sa babaeng pulis at anak. Nakapang-scam daw po na higit sa 30 PNP personnel. Ayon po yan sa Quezon City Police District. Ibalita mo nga yan, RH5, Val Gonzales. Val. Ray, hindi bababa sa 30 bilang na ng mga pulis na nasa active service. Ang umano'y nabibiktima na ni Pia Katrina Panganiban sa kanyang kalamakumanong pang-i-scam bilang isang car agent. Itong kinumpirma ng source ng DZRH News kasunod ng naglulutangan ng mga ebidensya na si Pia Katrina at mister na si Christian Panganiban ang lumalabas na mastermind sa brutal na pagpatay sa kanilang ninang sa kasal na si policewoman na at ang anak namin nitong minor de edad. Ayon sa source, sa 30 ay 4 pa lamang ang masasabing kumpirmado dahil ang mga ito pa lamang ang nakapag-hahain na ng reklamo. Kabilang sa mga nabiktima ni Pia Katrina ay isang bagitong police QCPD na nagoyo umano ng 300,000 piso dahil sa bogus na pagbibenta nito ng sasakyan. Ang kasong ito'y walang pinag-iba sa tinututukang anggulo ng pulisya na posibleng motibo sa pagpatay sa mag-inang Molinito. Sabi ng source, wala naman talagang sasakyang may bibigay ang car agent na si Pia Katrina sa kanyang ninang na policewoman kaya ito ang posibleng dahilan ng pagpatay. Lumalabas din sa investigasyon ng QCPD na buwan pa lamang ng Disyembre ay nagbigay na ng paunang bayad na 400,000 pesos ang biktimang policewoman sa kanyang inaanak sa kasal na si Pia. Karagdagan na lamang sanang bayad ang pinagbentahan na 450,000 pesos sa kanyang Innova para sa bagong SUV na pangakong ibebenta rin ni Pia Katrina. Sa ngayon ay lumalabas na 5 mga suspect na ang hawak ng mga otoridad. Kabilang na ang mag-asawang Pia Katrina Panganiban at Christian na Panganiban, kapatid na si Maribel Panganiban, kasamahan na si Gil Baldimoro D. Jr. at isinama rin si Police Senior Master Sergeant John Molinito dahil itinuturo siya ng kanyang inaanak sa kasal na si Pia Katrina. Sa inquest proceeding kahapon sa Quezon City Hall of Justice ay napabilang nga si Police Senior Master Sergeant Molinito dahil sa statement ni Pia Katrina na siya di umano ang nag-utos na patayin ang kanyang mag-ina. Ito ay bagay na pinagdududahan na ng mga investigador dahil lumalabas na kung sino-sino na lamang din ang kanyang itinuturo. Inconsistent at hindi rin tugmang sinasabi ni Pia Katrina na pinatay daw ang mga biktima sa isang hideout, pero sa investigasyon ay sa bahay mismo nila sa Novaliches, Quezon City sinagawa ang krimen. Tugmang-tugma ito sa judicial affidavit ng kumantang suspect na si Gil Baldimoro D. Jr. Sa ngayon ay hinihintay pa ng QCPD at ng binuong Special Investigation Task Group ang rekomendasyong ilalabas ng inquest fiscal kung matatanggal sa hanay ng mga suspect si Police Senior Master Sergeant Molinito. Sa ngayon ay nandito sa Campo Karingal at nasa isang closed-door conference ang mga matataas na opisyales ng QCPD, National Capital Region Police District at Southern Police District. Kasama sa pagpupulong dito sa Campo Karingal, sina QCPD Director Police Colonel Glenn Silvio, CIDO Chief Police Lieutenant Colonel Edison Uwano at ang pinuno ng binuong Special Investigation Task Group at SPD Director na si Police Brigadier General
Randy Arceo. Mula rito sa Campo Karingal, ako si Val Gonzales, DJ Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Atong ang walang bribe attempt sa NBI. Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Na kay Romel, hindi nagtatangkang manuhol ang puganteng gaming tycoon na si Atong Ang sa National Bureau of Investigation. Sa pagtatanong ng DZRH News, kampanting sinabi ni NBI Acting Director Lito Magno na walang ganitong pakikipag-ugnayan sa kanyang mga tauhan. Pinaigtingan niya ng Bureau yung manhunt operation laban sa itinuturong mastermind sa kaso ng missing sa Bungeros. Tuloy sabi ni Magno ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ilang bansa kagaya ng Cambodia, gayon din ang Thailand para alamin kung may sightings kay ang doon. Pero batay na rin sa record ng Bureau of Immigration at Department of Foreign Affairs na nanatili ang kumpiyansa ng acting director na nasa Pilipinas lamang si Ang. Idiniini Magno na may iginulong na silang mga inisyatiba upang mapabilis na madakip ang businessman. Pakinggan natin. Tuloy pa rin yung manhunt natin. No? We are communicating with our officials para dun sa mga ibang embassies to learn or to know whether mayroong sightings sa kanila. We are doing things para ma-resolve natin quickly itong manhunt. Una rito, ibinunyag ni NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Rafael Calinisan na tinangka di umano ng gaming tycoon na pigilan yung investigasyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng suhol na idinaan daw sa isang malapit na kaibigan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Krimen sa buong bansa, buwaba ng 24% nitong Enero ayon sa PNP. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Laki Romel, mas nagiging ligtas ang mga komunidad. Yan mismo ang direksyang sinabing assessment ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Sr. kasunod ng ulat na bumaba ang focus crime sa buong Pilipinas nitong Enero. Inulat ni Nartates dito sa Campo Grande na nakapagtala ng 2,449 na krimen ng PNP nitong Enero, bumaba ng 24.32% mula sa 3,236 incidents noong January ng 2025. Gayong din, nag-improve naman ang naturang mga figura sa month-to-month period. 2,594 cases noong Disyembre, katumbas ng 5.59% drop. Sabi ng Top Cup, maaaring dahil ito sa epektibong deployment ng resources ng PNP. Pakinggan natin siya. Resources natin, hindi lang naman isa, hindi lang naman dalawa. No? Hindi lang naman pondo, hindi lang naman logistics. Kasama na rin yung human resource. Pag nag-deploy mo yan, including a good police operation, we are employing Tumatukoy ang focus crime sa murder, homicide, physical injury, rape at motor vehicle at motorcycle carnapping cases. Ginawa ni Nartates ang pahayag kasabay ng pag-aming ikinalulungkot naman niya ang patuloy na pagkakasangkot ng pulisya sa krimen. Kasama sa mga pinakahuli kasong kinasangkutan ng PNP personnel ay ang hulidap sa Makati, karnapping sa Maynila at iba pa. Tiniyak naman ng acting bureau ng PNP chief na walang magiging whitewash o cover-up sa mabanggit na mga issue. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel. Samantala, DFA COMELEC, inikahit daw po ang overseas Filipinos, OFWs na magrehistro sa pamagitan ng Local Field Registration Center para po sa 2028 national elections. Report mula kay RH4, Karen Oyong, Miss Karen. Yes, kasamang Romel, inuudyukan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang lahat ng mga overseas Filipinos o OFs at overseas Filipino workers o OFWs na magparehistro ng maaga para sa 2028 national elections.
Ito'y kasabay ng paglulunsad ng kagawaran sa kolaborasyon kasama ang Commission on Elections o COMELEC, Office for Overseas Voting o COMELEC OFOV at ang DSA-OVS o ang Department of Foreign Affairs Overseas Voting Secretariat ng Local Field Registration Center na matatagpuan sa Consular Affairs sa Asiana Macapagal Boulevard sa Pasay City. Ayon sa DSA, ang LFRC ay dinisenyo upang pagsilbihan ng mga OFs na papaalis ng bansa upang magtrabaho abroad at para rin sa mga returning OFs na pansamantalang mamalagi dito sa Pilipinas upang magbakasyon. Dagdag ng kagawaran, ang layunin ng Registration Center ang magbigay ng accessible overseas voter registration facility sa DSA Asiana. Ayon kay Overseas Voting Secretariat Chairperson Ezedine H. Tago, layunin ng pagtatag ng LFRC ang masigurong fully represented, heard, and empowered ang lahat ng mga overseas Filipinos at mabigyan ng paraan upang sila ay makilahok sa demokratikong proseso. Dagdag ni Tago, matatagpuan rin ang iba pang kahalintulad ng mga tanggapan sa COMELEC OFOV o OFOV Extension Office, Commission on Filipino Overseas o SFO, so CFO, at iba pang mga piling opisina ng gobyerno. Pinagbibigay alam naman ng DSA-OVS na muling nagpapatuloy ang overseas voter registration para sa 2028 Philippine elections noong nakaraang Disyembre 1 noong nakaraang taon at tatakbo hanggang 30 ng Disyembre o Setyembre taong 2027. Hinihikayat ng DSA ang lahat ng Filipino citizens na nakabase abroad na hindi bababa sa 18 taong gulang on or before May 8, 2028 o Election Day at hindi disqualified by law na magparehistro as overseas voters. All qualified Filipino citizens naman na hindi parehistrado ay hinihikayat na magparehistro sa kahit saang Philippine Embassy, Consulate, MECO o iba pang designated venues abroad. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nakumpiskang maingay na muffler na motorsiklo sa iba't ibang lugar sa Bulacan, sinira. Edwin Duque, Edwin. Ermel, sa bayan isinagawa kanina sa umaga at peredesya ng pagsira na may legal na pambotsong pinumpista ng kalupit at pulis sa pangunan itong si Police Lieutenant Colonel Leopold Estorte. Ito ay sinaksyan ni Mayor Lima Postino at Vice Mayor Doc Azar Candelaria, ang opisyal ng bayan ng bumubuo ng ordinansa para labanan yung mga pagkinay na papler. Ayon sa hepe ng kalupit, ito niya ay simbolo nagpagtugon ng kapulisan sa lumalalang dumarami na yung mga ari na motorsiklo na nagtutulot ito ng ingay at abala sa kanilang mga pamayanan. Inuri naman ang alkalde ang hepe ng kalupit pulis na inasahan itong pagpapatupad ng batas dito sa kanilang bayan para sa kaligtasan na niya ng seguridad at katahimikan. Sa bayan din ng pagsira ng mga maingay na papler kanina rin umaga, pagi sa bayan ng Norsagaray, sa Santa Maria at iba pang bayan ng Bulacan na isa sa naturang kaisahan para sikuin ang mga maingay na mapler ng motorsiklo. Arisot, at ito sinagulat sa DCRH sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Pilipinas ang oras, alas 2:46 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Lakay, sa nakalipas na 14 days or 15 days, ngayong araw na ito, libo-libong pagyanig na itala ng PBOK sa offshore at baybaying dagat sa mga bayan ng Calamansig at Libak, Sultan Kudarat Province, simula nito January 19. Patuloy na mga pagyanig na tinatawag na earthquake swarm ng PBOK. Random rin ang mga pagyanig sa Cotabato City, Buluan Town, Tacoroong City at iba pang karatig lugar ng Maguindanao provinces na katabing probinsya lamang ng Sultan Kudarat. Sa pahayag ng PBOK Cotabato sa pamamagitan ni Engineer Dato Rainier Amilbahar, sa nararanasang seismic swarm, kumpirmadong mula ito sa Cotabato Trench. Ang mga pagyanig na itala sa kasaysayan, ang itong mapaminsanang paggalaw nito ay naganap noong 1976 sa magnitude na 8.1 na tinaguri ang Midnight Killer Moro Gulf earthquake na nagdulot ng tsunami at pagyanig na kumitil ng buhay ng mahigit sa 8,000 katao at pagbagsak ng mga gusali sa Cotabato City, Pagadian City at mga bayan sa coastline ng Moro Gulf, at karamihan sa mga lumilikas ngayon ay pawang survivors ng naturang 1976 Moro Gulf earthquake. Ayon kay Engineer Amilbahar, hindi umano nila kayang i-predict kung kailan tatamang mas malakas na lindol o maaring humupa lang din kalaunan, kung kaya't ang tanging panlaban umano rito ay ang palaging handa. At so ngayong araw, February 2, 2026, mula kaninang alas 6 ng umaga, naitala ng PBOK sa ang 3,215 na mga pagyanig. 113 rito ang naramdaman na may mga naitalang magnitude mula 1.3 hanggang 5.9. Kasalukuyan pang pinag-iral ang no to face-to-face classes sa mga bayan ng Calamansig, Libak at Palimbang, habang inalis na ang suspension sa trabaho sa buong probinsya ng Sultan Kudarat sa ilalim ng Executive Order 101 Series of 2026 bilang kautusan mula kay Governor Datu Pax Ali Mangudadato. Yan ang ating follow-up update mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. At sa Bicol Region naman, 174 na milyong pisong tulong at trabaho para sa libo-libong magsasaka ng awaka. Maapektado ng bagyo, sisimulan na. Mabuti naman at... At least may hanap buhay yung mga napektuhan ng bagyo dyan sa Bicol Region. At sana yung ibang mga party list... dapat tularan yan. Tularan. Hindi puro politika na sa isip. At least merong isang party list na tulad ng TGP. Talagang tumutulong sa mga tinatawag na marginalized sector. Sige, Roel Saldico, ibalita mo yan. Roel! Inilunsad ng Department of Labor Employment sa Bicol ang katuwangang Philippine Fiber Industry Development Authority of PhilPeda sa pamagitan rin ng isang pagsusulong at agarang pagkilos mula naman kay TGP Party List sa Congressman Jose Bonteves Jr. na siyang naging daan upang maaprubahan ang mahigit 194 milyong Rehabilitation at Emergency Employment Program para sa mga magsasaka ng abaka sa Bicol. Ayon kay PhilPeda Regional Director Mary Ann
umuli na si Congressman Tevez ang personal na umiling sa Department of Labor and Employment DOLE na may sama ang mga apektadong magsasaka sa programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers tupad pang agad na magkaroon ng pansamantalang trabaho at kita habang inaayos ang mga nasirang taniman. Si Kong Tevez, ginawa niya, in-endorse niya itong proposal namin kay Secretary Laguesma para mapondohan for rehabilitation ng Typhoon Uwan affected. Apo. Malaking tulong po talaga yung push ni Kong Tevez sa rehab plan namin sa PhilFida. He is very much concerned sa Abaca farmers. Lalong-lalo na siyempre Catanduanes because he hails from Catanduanes. Pero itong programang to, sa buong Bicol din. Inilansa ng Abacayanihan at tupad ang Convergence Project na inasahang maginabang ang mahigit 20,000 na mga magsaka mula naman sa Catanduanes, Albay, Camarines Sur, mga lugar na kabilang sa pinakamalaking sentro ng produksyon ng abaca sa bansa. Sa lalim ng mga proyekto, ang mga magsaka ay bibigyan ng trabaho sa paglilinis ng sakahan, rehabilitasyon at muling pagtatanim ng abaca na may katumbas ng sahod na maaaring umabot sa 10,000 naman para sa mga may malubhang pinsala. Samantala, para naman kay Congressman Bong Tevez, hindi lamang itong usapin ng pagbangon ng isang industriya, kundi ang pagpapanatili at dignidad at kabuhayan ng mga pamilyang magsasaka na matagal nang nagsisilbing haligi ng sektor ng agrikultura. Sa gitna ng pinsalang iniwan ng bagyo, umaasa ang libo-libong magsasaka na sa pamagitan ng programang ito, muling hisibol ang kanilang kabuhayan, kasabay ng muling pagbangon ng industriya ng abaca sa rehiyon. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat hindi namamatay ang industriya ng abaca sa Pilipinas, ha? Ano ba dati noong unang panahon, mga panali sa mga barko? Abaca. Matitibay ang abaca. Ayan. Salamat, Manoy Ruel Saldico. And yung tulong na yan mula sa TGP Party List. Ayan. Sana ganyan din ang gawin ng iba pang mga congressmen. Ayan. Salamat po. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you, Ms. Linapit. Maraming salamat sa buong DZRH News Team. Ano po mga lingkod, si Ray Simayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sakto, alas 3 ng hapon. RH number. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.